from the mountains with charm, mga Ginoo ng Cordillera, tagisan ng kakisigan. Kilalanin natin ang ilan sa kanila dito sa Bidayan Siya. Yes, this morning has been energized. Wow! Kanina pamamamatay ka na sa lungkot. Hindi ko pala kailangan ng Kiona para magka-energy. Bakit? Ang kailangan ko mga Ginoo ng Cordillera. Kasama nga natin ngayon ang dalawa sa mga kalahok sa darating na Ginoong Cordillera 2025. Kasama natin si Marvin Santiago Tulyong, ang Ginoong Cordillera La Trinidad Benguet. Hello, good morning. Po, good morning po. Kamusta morning mo? Okay naman po. Feeling alive and feeling grateful. Nandito po kami. Wow! Social iba din. At syempre, eto, napakatamis ng pangalan. Si Sugar Brent Tauli, ang Ginoong Cordillera Ambasing Sagara Mountain Province. Good morning. Kamusta ang morning naman? Ayos naman. Ngayon na ulit nagising ng maaga. Sabi ko na nga ba ganyan. Yung kayong mga maaagang ay nalilate na nagising talaga, pinagpala kayo. Oo. Kasi tignan nyo kung gaano kayo ka-fresh talaga. Oo. Diba? Ayan, naka-on na siya. In fairness. Galing. Galing tayo. Oo. Uy, eto Ginoong Cordillera 2025, first ever, tama? Yes po. Yes. Oo. At ang nakakatuwa nito, kilalanin natin silang dalawa. Kasi si Marvin, isang Navy reservist siya. Bongga. Oo, paano ka napunta sa larangan ng pageantry? Oo. Well, actually, yung Ginoong Cordillera po, nung nakita ko yung vision ng pageant, sabi ko, pwede ako dito since I am already serving the community. And nakita ko po na it's all about leadership and community service. Sabi ko, why not amplify the voice that I have already been making in the community through Ginoong Cordillera? So, yun po. Parang hindi ka ba nabigla na nag-shift ka ng career agad-agad na from Navy, tapos ngayon parang ang dami ng manunood sa'yo? Oo. Actually, since yun nga, magkaiba po silang mundo talaga, I want to be a living proof then enlisted personnel can do service and also pageantry. So, yun po. Sa bagay with him din, kasi he's also on the sides doing modeling. Oo, kaya meron din, in a way, background pagdating sa mga pageant na ganyan. Pero ito pa, kasi syempre, licensed financial advisor ka din. Napagsasabay mo ba yung mga yan? Lalo't ang Ginoong Cordillera, marami din mga activities at malapit na siya. Actually, for now, it's about setting your priority muna since yun nga, medyo busy po yung schedule ng pageant. Ito muna yung pinaprioritize ko for now, but maybe after this one, I can focus on being on the financial side din po ng career ko. Oo, di ba? Nakasama ko na to sa nakasama ko na to sa lakad. Oo, dati. Runway, Oo, naglakad siya kay Julian Paran. Oo, dito sa may Carantes. Naalala ko talaga siya. Trabaho. Yung dami niyang ginagawa sa buhay. Kaya ba yun? Sabi ko, kaya. Parang, eto din, isa din tong busy kasi nagpa-masterals din to sa University of the Cordilleras ngayon. Nung Behavioral science po yung graduate ko from college. Tapos, tinake ko po yung masters ko sa guidance and counseling. Diba? At ikaw, Sugar, isinasabuhay mo ba yung pangalan mong matamis ka? Bigla na wait lang. Nalalasahan naman po. Nararamdaman, nalalasahan. Sa hangin kasi. Alam mo, pag naglalakad ka, pag Sugar ang pangalan mo, meron akong nalasahan. Matami. Ganon. Hindi, pero syempre yung niya kasi behavior. Yes. Oo, doon sa ganon. Mapapakita na, sweet itong taong ito, ganon. Physical trainer din si Sugar. Ang dami nilang trabaho. Ang dami nga nilang Naiinis ginagawa. ako, ang dami ginagawa. Paano ka naman napasok sa industriya din ng pageantry? Nung college po kasi ako, every year po sa college, 3 years yun, pinipilit po ako mag-pageant. Tapos, dahil po sa Q&A, di ko po talaga gustong sumali. Tapos, after ko mag-graduate, and hindi po na-busy yung schedule ko sa masters, kaya pumasok po ako sa modeling. Tapos, nung nasa modeling ako, doon na ulit ako na-offer kung why not try ko daw
yun nga, mag-pageant. Tapos, nung nakita ko rin yung Ginoong Cordillera, feels ko naman, gusto kong ma-experience. So ibig sabihin, kayong dalawa, first time yung sumali sa pageant. Yes po. Oh. Ay, first timers Diba? pala kayo. Akala First ko time. parang hindi. Alam mo ba nitong nakaraan, itong media launch Oo. lang nila? Mm-mm. Oo, parang hindi naman. Parang bihasana. Bihasang-bihasang sumagot. Meron talagang coach na magaling na mag-coach pagdating sa Q&A. Shoutout nyo naman siya. Thank you po kay Ma'am Ma'am Elaine Elaine at po. Sir Dio, Sir po Dio. sa aming training. So, Oy! Welcome. Thank you, Ren. Sorry. Speaking of training, ano yung mga ginagawa ninyong training ngayon para sa paghahanda dito sa Ginoong Cordillera? Kasama na po dyan yung Q&A training with Ma'am Elaine and also Pasarela training with Sir Dio. And also, yung mind conditioning din namin since talagang nakakapagod din po mag-pageant. We are preparing physically, hitting the gym. Yun po. About naman si ano. oh, Si Sugar. same din po naman. Mental battle din po naman siya kasi syempre, first time namin sa pageantry tapos biglang pumasok sa schedule namin. Tapos, yun nga, sumasabay sa trainings. Nakakaya naman na. Nakakaya pa rin, ano? O, dahil ngayong araw na ito ay Mental Health Day, World Mental Yes. Health Day. Ang iyong advocacy ay mental stamina. Yes po. Tama? Ito yung kailangan ding mag-weights ng utak mo. Paano yun? Lalagyan Gaganong barbell ganun dito? talaga siya. Oo. Gaganon. Ay, ano ka? Eme, oo. Pag-usapan Kwentuhan mo natin naman ang mental health stamina. Bakit ito? Ano ito? At ano yung ibig sabihin nito for you? Same lang po sa sinabi nyo, kailangan din po talaga mag-weights ng utak natin. Pero hindi po naman literal. So, dahil nga po, athlete din ako, tapos physical trainer, at the same time, mga nakuha kong arals ko sa behavioral science, tapos sa masters ko, kinombine ko na lang po yung dalawa. Yung physical health, tsaka mental health. Kasi, one cannot live without the other dapat. So, dapat, kung paano mo i-push yung katawan mo para bumangon, magbuhat, magtrabaho, dapat ganoon din sa utak natin. Para po, kahit po nadadown na tayo, malungkot tayo, dapat napupush natin yung sarili natin na maging masaya. Look on the brighter side. Ganun po. Silva. Look on the brighter side. Nandun pa yung sahod ko. 5 days pa po. Teka muna. Pero napakahalaga ngayon kasi talaga Yeah. ng mental health when it comes to mga advocacies din. Kasi you have a great platform eh. You have a stage Yes. for you to be heard as well. So speaking of mga advocacies, Marvin, ano naman ang advocacy mo? Ako, it's all about, since Philippine Navy Reservist nga po ako, it's all about loving the community, helping the community without asking anything in return. Kasi yun yung nakikita ko din here in the Cordillera na nakikita yung spirit of solidarity nga na sinasabi wherein talagang nagtutulong-tulong yung mga Cordillerans when it comes to calamities, mga natural phenomena. But then, ito rin yung nakikita kong nagfe-fade na din. So, I want to step in and talagang encourage everyone to have that heart for the community din and for the people of Cordillera. Yes. Ganda Importante, ng no? advocacy. Oo. Pero ako, Ano wag sabi? naman lang tiway-tiway. Hindi. Kailangan din talaga yung binadang special. Binadang, Yeah, tama, binadang no? yun. Parang Kailangan yung binadang especially na rin ngayon. siya. Ang dami nating mga saunang nararanasan. Ako, ganda naman. What does it mean for you guys na sumali sa Ginoong Cordillera? I mean, why is it important for you to represent kung saan kayo nanggaling talaga? Sugar. Nung nakita ko po kasi yung Ginoong Cordillera, they're looking for someone not only whose physical appearance na wise, na gwapo, naghahanap din sila ng someone with intelligence, passions, and with substance. Someone who is a leader, tapos nagsaservice din sa community. Tapos, nakita ko na parang yung traits na yon bumabagay din sa akin. As someone na nagsaserve din sa community, lalo na sa mental health, and yun po. Tama. Totoo. Ito naman si Marvin. Paano ba makakatulong sa'yo na sumali ka dito sa Ginoong Cordillera 2025? Well, I do believe that we have always something new to learn talaga, and joining pageantry, ang gandang platform ng pageantry for us to, yun nga, amplify
yung voice na we are already making in our community. And the same time, nakikita po natin no how people are a big fan of pageantry, at ang gandang way ito for us to voice out yung mga causes that are close to our hearts. Yun po. Totoo yan, lalo na sa social media. Ay, nako po. Oo, and for sure naman, itong mga pageants na tayo, hindi lang sa lugar kung saan siya mangyayari. Yeah. Kasi with the social media now, parang ang mukha mo babalandra talaga. Totoo, sa buong And Pilipinas. since we're already on the topic of social media, Yes. have you received any bashing so far? Sa akin naman po, wala naman po. Oh, di pinagpala ka. Charat lang. Oo. Ay, totoo. Ay, ganda naman ng ganon. Para sa akin, Oo. wala pa siguro kung nagagawa worth na maging controversy siya sa... Kailangan pa yun. Kailangan may controversy Wala ano, para naman lang ginawa. para lang mabash. Oo. Hindi, pero so far wala pa naman. Wala pa naman Pero- ako nare-receive. Just in case magkaroon ng bashing, how would you handle it? Para sa akin naman po, ina-accept ko naman po lahat ng comments and opinions para po ma-double check ko rin yung sarili ko. Para hindi lang po yung titignan ko yung sarili ko sa salamin, nakikita ko rin po yung view ng other people, negative man or positive. Ang galing nun. Constructive. You take any criticism and use that to improve yourself even better. At yun yung isampal mo sa kanila. Oo. Basta constructive. Oo. Kita niyo yan? Oo. Pak! Sabi. Oo, Huwag yun masyado tama. malaki. Sige pa, pabawasan ko. Ano, masaya kayo? Ganon, di ba? Masyado malaki yung muscle mo sa kanila. Sige, Tatapyasan ko. Teka ka. Gigil ako. Ganun Ano, tayo. masaya na kayo? Oo. Ay, gagagol. Nag-conform ka talaga sa kung anong gusto ng social media. Huwag ganon. Ikaw, nakatanggap ka na, Marvin? So far, I thank the Lord kasi wala pa naman po. Yes. Or maybe hindi ako masyadong nagfo-focus sa mga comments. Ganon. I'm just focusing on the journey because I know that I know myself better. And yun po, yun yung mahalaga. Not to lose myself on the journey po. Kasi hindi lahat ng comments magaganda rin talaga. And Talaga? oo. Masakit talaga mga komentong Oo, ganyan. masakit talaga. Tatakbo ka lang, may comments ka Pero, na. pero sabi ko nga kayo, nandyan lang kayo sa likod ng keyboard keyboard. ninyo. Pero ako, nakatayo ako sa stage na to. O, nasan ka? Kilala ka ba? Di ba? Hindi ka kilala. Nasa akin ang mikropono. Ikaw, screen lang ang meron ka. Totoo. Tigil-tigilan mo ko. Ganyan-ganyan ka lang, oh. Diyan ka lang. Bakit? Hindi Alam ka mo yung nakakawa. pangalan mo? Pag ipopost ka nga, naka-black ka pa eh. Magpataan ka na, joke po. Di ba? Gaano kahalaga para sa inyo na hindi lang sa mga kababaihan ang pagkakaroon ng pageant? Kasi di ba kilala naman alam na ng karamihan na ang pageant, babae lang dapat yan. Oo. Gaano kahalaga na nagkakaroon ng isang Ginoong Cordillera para maipakita din naman ang side ng mga kalalakihan, especially yung mga taga-Cordillera? Nung pagtitingnan kasi sa masculine side, parang hindi po talaga pang lalaki ang pageantry. Yun po yung traditional way of thinking. Pero syempre, nagmamodernize po tayo and through pageantry, yun nga po, lumalawak po yung reach natin and through our advocacy, mas lumalawak din po yung audience na nakakarinig sa atin. And which is helpful po para sa tingin ko. How about you, Marvin? Ako po, since kung makikita natin yung equality nga na sinasabi, no, na if women can do what men can do what women can do din po. So, yun nga. And yung causes naman po na pinaglalaban din namin on male pageantry are relevant causes din na kailangan din po ng community. So, it goes beyond gender po for me. So, yan po. Galing yung sumagot. Di ba? Nakakainis. Kaya nga sasali na nga rin ako dyan Ginoong Cordillera. Tata, Oo. anong i-represent Mountain mo? Province din, bakit ba? Kalinga, kasi taga doon sa Kalinga, nanay ko. Bakit hindi, di ba? Eto medyo, on a serious note lang, minsan kasi marami na tayong nababasa na when it comes to male pageantry, nasa-sexualize daw ang mga kalalakihan. Kasi nga, alam na natin, kapag meron tayong mga, ano yon? Yung hinahanap mo? Just, hindi. Merong mga swimmer competition, swimmer shoots, nasa-sexualize sa mga kalalakihan. Paano natin to dapat matanggal sa isipan ng mga viewers natin or audience? As someone po na nasa area of bodybuilding po, same lang din po kasi pag bodybuilding, yun po yung show namin talaga. Like, pinapakita namin yung naka-brief lang kami, showcasing our muscles. Kasi po,
para sa akin, yung body natin is our canvas and tayo po yung sculpture. And similar po sa pageantry, sa swimwear, ang pinapakita po natin yun, yung beauty and elegance ng ating katawan. Hindi po siya dapat na sexualize. So, through education lang din po yun, no? Para po respect na rin po sa each other na we should just enjoy the show, tapos i-appreciate natin kung ano yung na-attain ng isang tao, showcasing their bodies. Sino ka? Ano ka? O tama na nga rin to. Wala Ano na, tayo? parang Charot. Hindi, kinain na nila lahat. Oo nga, May nalala. maiiwan pa bang mic dito sa MB? Dalawa pa lang. How about you, Marvin? Well, ako po, it's very important to tell people not to sexualize kasi the way we are showcasing our bodies is a way we show our discipline din, no? How we take care of our bodies. So, yun po, it's about the discipline talagang sana maging motivation siya rather than people sexualizing yung nakikita nila. Sana makita nila na, ganun sila. So, I can do it as well. So, yun po. So, parang gawin na sana itong inspirasyon na, ay, kaya nila. Pero hindi eh. Ay, Couch potato ako eh. Anin ko yan. Kakain na lang ako chichirya. Hindi. Kamusta ang diet nyo? Oo. Oo, ngayon. Sugar. Nag-sugar ka ba? Sa ngayon po, wala na akong flavor na nalalalasahan. Parang feeling ko, ang kinakain mo yung chicken breast Yes po. na nilaga lang. Nilaga, ganon. O, na Yes walang po. kahit na anong asin. Oo. No, tama ako? Yes po. Eggs, ganon. So, mental battle po talaga yung pagda-diet po. Kaya po hindi siya talaga madali. Oh. Kasi kahit sabihin natin hindi naman ako mataba tapos nagda-diet pa rin. Iba kasi yung ginagawa naming form of dieting. Kaya po talagang mahirap lang po talaga siya mentally. Physically naman, talagang manghihina ka po talaga. Pero yun nga, sa mental stamina, push through po tayo. Si Marvin naman. Ako po, to be honest, hindi po ako masyadong nagda-diet. But I control. Pinagpala siya. Pinagpapala kayo, nanggigigil ako Hindi nagda-diet pero may abs. Tapos tignan mo naman yung mga muscle sa braso. Oo, ang gigigil ako sa'yo. Puputok na. Malis ka dito, Marvin! Well, yun nga po, wala po akong strict diet, pero strict po ako sa oras ng pagkain. And yun po, yung discipline din po sa pag-workout, dapat may consistency po din po talaga. Kasi yun nga, yung pageantry, hindi natin maalis na it's about the looks din. May part na looks, so we have to take care of our bodies talaga. Kaya nga, maganda nga sana yun kung libre lang ang gym na pinupuntahan. Kasi ako, nagbabayad ka. Wag na nga lang, maglakad na lang ako. Kasi natigil din kasi talaga yung pag-gym ko. At least, di ba, ang layo ng nilalakad mo? Yes. Oh. At saka tignan mo ako ngayon. Handang-handa na ako sa Ginoong Cordillera 2026. Talaga, Kamusta aabangan naman ka. ang kwan ninyo? Yung Make-up? beauty, kinemberlots. Oo. May mga ina-apply ba? Kayo Skincare. Skincare. Oo, Ganon? kamusta ang skincare nyo? Sa akin po kasi, Tubig-tubig lang yan. Tubig at na saka naman dasal. yan. Ano? Sasapakin ko kayo. hindi ko po talaga inalagaan yung mukha ko. Like, Totoo ba? like, legit po na minsan lang po ako maghilamos o kaya ganun po. Pero nung andito po ako na like sinabihan na mag-skincare routine, tapos dinala rin po ako sa parang skincare clinics, ganun. Tapos yun, na-experience ko is para sa akin, parang wala rin lang naman Nagbago. Wow! hindi naman po sa walang nagbago, parang feels ko like may Improvement. parang sa akin, hindi ko nakikita yung change, pero napapansin ko ng mga tao. Kasi okay. nasanay ka na Yes, hindi Nasanay ka na nag-skincare. hindi nagamit kasi ng Totoo. skincare. Kaya parang, pero at least napapansin ng ibang tao. So Yun when yung they're gonna importante. ask you, Oo. pag tinanong ka nila, ay, skincare anong mo? skincare mo? Ay, napunta ako dito sa clinic na to. Oo. Ganun yun. Oh. Ganun. Pero wala kang tinitik. Wala. 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 Siya. Ikaw, Marvin. Ako po talaga, wala akong skincare since kaming mga reservists, most of the time, babad sa araw. But I think our din talaga, yung team namin who's talagang remind us to take care of our skin, especially kay Doc Mac, and Ma'am Matet. So, yun talaga. Inaalagaan naman po kami in this Dapat journey. lang. Bawal mag-sunscreen dyan. Pwede naman po. Pwede. Yeah, pwede Mag-sunscreen po. ka. Alam mo ba, may nag-invite sa akin maging Navy reservist din. Ayoko, sabi ko. Oo, ba? Anong ginagawa nyo doon? Oo. Sinabi, gagapang ka. Oo. No! Oo. Ayoko ng Man! Ayoko ng sun! Sabi nila, mas
natin si Ma'am Julien. Oh, yes. Birthday Actually, niya ako. kasama ako si Ma'am Julien ngayon sa squadron namin. And totoo nga po yung sinabi niya na dadapa ka. But it's more than that din talaga. At saka gigising ka ng maaga. Sabi ko, no. No. I need my sleep, my beauty rest. Oo, grabe. Pero ngayon, nagte-training pa rin kayo. Tapos na po yung training. We're on the field na po. Serving the community. Okay. Sige, gusto ko yan. Sige, papasok Try ako natin? dyan. Oo. Try natin. Ito-try ko yan. Sige. Magdadala ako ng ilang Baka may bote. nais kayo.